pagkain ay buhay. Simple, hindi ba? Kung hindi ka kakain, wala. Mamamatay ka. Pero hindi lang tayo kumakain para magkasustansya o para mabusog. Para sa karamihan, ang pagkain ay isang gawaing mas makabuluhan kapag may mga kasama. Isa itong social encounter, isang cultural phenomenon. Kumakain tayo kapag masaya. Kumakain tayo kapag malungkot. Ito daw yung paborito ng lolo ko eh. Nilutong pa siya. Ooh, wow, it's juicy. Panalo. Kumakain tayo habang nakikipagkwentuhan. Interesado ako. So, paano mo kakainin yan? Bubuksan yung talangka. Okay. Hindi ito parang yung chichicharin mo, parang kakainin mo lahat. Hindi. Ang pagkain ay isang importanteng bahagi ng kultura at kasaysayan. Sa bawat subo, nakababalik tayo sa nakaraan. Matagal na po ito. Demonyo na dish. Kaya matagal na yan kasi nung maliit pa ako, no? Tapos nung Japanese occupation na, naglulutong nanay ko ng ganyan, sima. Biyeros, hayaan niyong ang mga dila at sigmura natin ang bumiyahe sa iba't ibang lokasyon sa iba't ibang panahon. Ang sabi nila amoy daw pinagpawisang kilikili pero napakasarap po ng pinagpawisang kilikili. Ang tawag natin ay bulanglang. Mula panahon ng mga lolo at lola natin. Ano ba bang ibig sabihin ng sisig sa Kapampangan? Maasim-asim yung naglilihi ka ba, tapos naghahanap ka ng maasim-asim. Hanggang sa kasalukuyan. Pinabalikan namin dito is yung cheese bread. Pinipilit ko siyang gayahin kaya lang hindi talaga magaya. At dahil usapang pagkain, saan pang biyahe natin kung hindi sa Culinary Center of the Philippines, Pampanga. Isang masarap na biyaheng punong-puno ng kwentuhan. Alam ko yung suman, hindi ko alam yung duman. Nakikita sa mga simbahan, mayaman ka kasi sa Naku, hindi po! Mayaman ako sa kaibigan. Sama na sa biyahe ko, magpakabusog tayo. In recent years, hindi may pagkakailang isa sa pinakasikat na lutuing Kapampangan ay ang sisig. Dahil na rin ito sa pagbisita ng isang sikat na international celebrity chef. Ipinakilala niya ito sa buong mundo. At kasabay nito, ang lutong Pampanggenyo. Ang inihaw at tinadtad na mukha ng baboy na namumutok sa sarili nitong mantika. Nagsasayaw sa ibabaw ng nagbabagang bakal na plato. Ang simpleng sisig, dito raw unang naimbento sa karinderya ni Aling Lusing. Sa ngayon, ang anak niyang si Aling Zenny ang nagpapatakbo ng kanilang munting pwesto. Ang pwestong kinalalagyan nila ng mahigit 3 dekada na. Alam mo, pag sinabing Aling Lusing, alam naman na lahat yata ng tao na galing talaga yung sisig. No? Siya ang nakadiskubre. Siya po yung nakadiskubre. Buhay na po ba kayo nung nanay niyo po yung na-discover ang sisig? Oo, nag-aaral ako ng high school noon. Oo. Tapos nag-ihaw siya ng tenga. Okay. Nasunog yung tenga. Masunog yung tenga. Oo, ano kaya gagawin ko dito sa kanya? Oo nga. Ginawa niya is tinagtad niya. Okay. Tinagtad yun. Tapos tinagyan niya ng suka, sibuyas, ganyan-ganyan. Tapos naisip niya yung sisig. Ano pa bang ibig sabihin ng sisig sa Kapampangan? Maasim-asim yung naglilihi ka ba, tapos naghahanap ka ng maasim-asim. Yun. Kasi yung ano dito, yung una, yung sisig puso ng saging. Ayun, sisig puso ng saging. Sisig yun. Nasunog na. Na-chop-chop na po. Sino una nakatikim? Marami na, ano pa yung cart nun nandiyan pa yung mga Ay, natikman nila yun. Oo nga pala, maraming karoon at that time. Tapos, pagkahapon na, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, ganyan, nagsasabit kami at katingnan dyan. Malakas noon, maraming tao. Yun, hinahanap-hanap na nila yung sisig. Yung iba linalagay, yung ano-ano nilalagay, merong mayo, merong utak ng baboy. Hindi po dapat yun. Hindi authentic yun. So, ano ho kayo doon? Parang dapat hindi gano'n, hindi yun yung original. Oo. So, hindi rin po original na nilalagyan ng itlog? Ay, hindi. Ang simpleng inihaw na muka, pisngi at tenga ng baboy o tinatawag na maskara. Hinahaluan ng mga simpleng sangkap ng asin, paminta, konting asukan at betsin. Kalamansi at atay ng manok.
Walang sikreto sa recipe ng sisig ni Aling Lusing. Straight to the point lang. Yan na yun. Mula sa pagluluto ng sisig at iba pang pagkain Kapampangan, naitaguyod ni Aling Lusing ang kanyang pamilya. At nag-iwan na nga ito ng markang hindi na mabubura sa panlasa ng mga Pilipino. Pati na rin marahil sa buong mundo. Noon kasi ang nanay ko nakabili ng mga lupa. Nagka-apartment, nakabili ng sasakyan. Ako, Dahil sa sisig? dahil dyan, rags to riches pa, gano'n. Noon kasi ako nakawala talaga. Ngayon, medyo na kaming konti. Kumakain na kami tatlong beses sa isang araw. Okay! Alright! Oh my God. Si Anthony Bourdain, gusto niya yun. Yung mga... Yung nasa ilalim niya. Oo. Kaya ako minsan parang... Crispy siya. Inaano ko muna, pinapaluto ko pa muna. Iba yung lasa pag charred, pati pag medyo sunog. Meron po ba kayong mayonnaise? Loko lang po, loko lang. Tinignan na nga kita eh. Tingnan niya na ako. Namawa ko lang. Kung kulang sa asin, lagyan mo lang. Hindi po. Pero ngayon ko lang po na narinig yun. Na yung sisig ay kapag lilihi ka, gusto mo na maasim. Maasim-asim. Kaya maasim-asim naman yan. Tama lang. Kasi kapag naghalo-halo na yung sibuyas, yung taba, tapos yung liver, hindi... ang sarap ng combination niya. So yun po yung Pwede habol ka ko. naman magpagawa. Kung ayaw ng atay, huwag mo palagyan ng atay. Pwede rin naman. Pwede rin po. Pwede rin naman. I'm sure ito pa rin yung bestseller niyong original. Oo, yan. Iba talagang original. Hindi lang si Aling Lusing ang naghahanda ng sisig sa Pampanga. Isa pa sa mga sikat at tinarayang restaurant para sa original sisig, ang Junjuns. Yung Junjuns, it's your grandfather? Is it your... It's my uncle. Bali, bunso nila daddy. Ah, okay. Kasi okay. sa Chinese kasi, they tend to name their businesses through their sons or yung bunso or panganay. Right. Para sa mga hindi tiga dito sa this side of the north. What is Junjun's parang specialty? What are you guys known for? We started actually talaga sa chicken and bibingka. Ang kanilang classic barbecue dishes, bibingka at sisig, sinabayan nila ng mas upscale na ambiance para sa mga parokyanong mula sa iba't ibang bansa. And you are the third generation, pretty much, no? When I studied in Manila, nung nag-college ako, every time, it's different eh. Kasi when you come, you came from the culinary capital of the Philippines, you don't tend to appreciate food that much sa iba. Kasi parang sanay ka kung ano yung meron kang, we call it the culinary tongue. Right. Na parang sa Manila, hindi na satisfy yung tongue ko pag kumakain. So every time I go home, yun, meron akong times na uwi dito, tapos nilalagnat ako. Yung talagang comfort food ko is yun, actually yung sisig namin and chicken. Right. After that, yun lang yung kakainin ko and then gagaling na ako agad. Comfort food served in a cozy atmosphere. Perfect combination para tikman at balik-balikan ang kanilang mga ipinagmamalaking putahe. This is pork barbecue, no? Yeah, right? It's pork barbecue. Yeah. Kapal. Okay. It's on the sweet side. Yes. No? And parang, from my experience, mga Pampangan, mahilig sa mga matamis, no? Sa isang stick, kaya kong mag-ubos ng 2 kanin. No, parang kaya ng 2 cups of rice. Alam mo yun? Wow. Nice. Yung sisig nyo, what are the parts of the pig that you use? Usually, it's the face and the ears. Face and the ears. Without the egg, without the mayonnaise, this is what I call yung original sisig.
And kung hindi lalayo dun sa original ingredients, they all taste the same, eh. Di ba? Parang, di ba, I mean, how it's cooked, the parts of the pig. And this one, the original is medyo on the konting asim side. No? Pero bukod sa masarap na barbecue at sisig, meron silang isang secret weapon na gagayuma raw sino mang makakatikim nito. Ito yung pinaka-famous namin. Ang binabalikan, our special barbecue sauce. So yan ang secret recipe ng family na walang nakakagaya. Oh, okay. Ayan na. It's a compliment. Hindi lang sisig ang dinarayo dito sa Pampanga. Sa maniwala kahit hindi, pati tinapay din. Anong tinapay to? Cheese bread. Glorious cheese bread. Soft, warm, fluffy cheese bread. Sa bake shop na to, pinipilahan ng inasam-asam na tinapay kahit pa matagal. Per batch kasi ang kanilang pagluluto para masiguro ang kalidad at pagkasariwa ng produkto. Binabalikan namin dito is yung cheese bread kasi masarap, tapos sulit pa yung presyo niya. Talagang medyo matagal pero sulit naman kasi masarap yung cheese bread nila. Kailan niyo po po na-discover na? Matagal na. Matagal na akong bumalik-balik dito. So, ito na. Bye-bye. Pinipilit ko siyang gayahin kaya lang hindi talaga magaya. Siyempre, hindi lamang cheese bread ang meron dito. Iba't ibang tinapay rin ang kanilang pinagmamalaki. Mapa-Spanish bread, pandesal cookies, iba't ibang klaseng ensaymada, at iba pa. Best consumed habang mainit-init pa. Huwag nang patagalin yan. Mula sa sweet and salty bread treat, sigurado akong natakam ang sweet tooth nyo. Kaya diretso tayo sa isa sa mga iconic na tindahan ng kakanin sa Pampanga para malaman kung paano ginagawa ang ilan sa kanilang signature products. Gano'ng katagal na po yung Susie's Cuisine? Kasi parang ang dami ko na nakikita mga branches kapag napapadpad ako dito sa Norte. Oh, sir. Actually, meron tayong 26 branches. 26 branches? Yeah. Okay. Tapos, since 1972 po tayo. Wow! Ilan taon na ho kayo nagtatrabaho dito? Actually, 19 years na ako. 19 years? 1990. So, ikaw yung isa sa mga pinakamatagal na nagtatrabaho dito sa kusina? Oh, wow. Sa laki ng kanilang operasyon, araw-araw ay nakauubos sila ng 300 kilo ng nyog para sa gata, 20 kaban ng malagkit na bigas, at 20 kaban ng asukal. Kung hindi pa ito patunay sa pagkahilig ng mga Kapampangan sa mga kakanin at patatamis, ewan ko na lang kung ano pa. So, Drew, ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga bestseller din namin na ginagawa natin. So, ang tawag natin dito is yung kapit kalabasan. Okay. So, yeah, this is unhealthy food naman. Gawa po siya sa kalabasa. Ito, matagal na po bang nasa menu ng Susie's Kitchen o Actually Susie's Cuisine? Susie's Cuisine, matagal na po namin yung recipe. Matagal na rin po? Matagal. Okay. Nung bata pa ako, nung hindi pa ako nagtatrabaho sa Susie's, way back, yung lola ko, bumibili na sila dito. Every time na meron kaming andahan sa bahay, ang binibili namin, karamihan is kakanin talaga. Humigit kumulang 1 oras ang pagluluto ng mga kakanin na to mula paghahalo hanggang sa paglalagay sa bilao. Hinihintay lamang na lumamig ng konti at ready to serve na. At lahat po, binubudburan nyo ng ano? Apo. Tapos mas Bacon. maganda kasi nakaseparate yung ano, sir. Nakaseparate yung latik niya. Wow. Yun. Melts in your mouth, sir. Medyo creamy siya talaga. Wow. Nice. Yan, lilinaw yung mata mo dyan, sir. Kasi Ganun? kalabasa. Uy, so yung texture niya, no? Malagkit. Very chewy. Ano yung nagpapachewy sa kanya? Yung malagkit niya, sir. Malagkit rice na giniling siya. I have to say. Kung minsan, habol mo yung medyo panakota, flanish na texture na makukuha mo dito yung sakto lang ba? Pero kung minsan gusto mo nang may laban. Ito yun. Ito yung may laban. Pwede.
Para sa mga batang ayaw ng gulay, hindi naman nila malalaman, ha? Pwede mo mautakan, sir. Panalo. Panalo. Pero natikman mo na tong freshness, yung hindi pa siya kinakalaman, yung duman pa siya. Alam ko yung suman, hindi ko alam yung duman. Nakikita sa mga simbahan. Mayaman ka kasi, sir, kasi Naku, hindi po. mahirap lang yung ano. Mayaman ako sa kaibigan. Yung sa mga ano Tagalog, tinatawag nilang pinipig eh. Ah, pinipig! Oh, okay. Meron siyang iba't ibang katangian, iba't ibang klaseng katangian na kung yun yung hinahanap mo, may bibigay sa'yo. Masarap maglibot sa Pampanga at kumain lang ng kumain maghapon. Pero kung pagod ka na sa pag-exercise ng iyong panga, buong katawan mo naman ang pagalawin mo. Subukan mo ang wakeboarding. Pradera Wake Park po, we have 2 starting dock. The main is dock 1 and dock 2. So we have 2 training lake. Bukod sa wakeboard park, meron din ditong kabanas na pahingahan, wave pool at ang beach-style swimming pool. Sigurado akong kapag nalibot mo ito, gutom ka na ulit at handa nang sumabak sa susunod na kainan. Kung relaxing swimming lang naman ang hanap at hindi kailangan ng adrenaline-pumping wakeboard activity, ang tinuluyan naming resort baka swak para sa inyo. Ayos naman. Ayos naman yung aming tinulugan dito sa San Fernando, Pampanga, ang Villa Alfredo. Now, ito yung aking kwarto. Definitely more than enough para sa aking 6'1" frame, no? Yung banyo ko ay separate. Aakit muna tayo dito kasi it's a villa. It's actually a loft. So, good kayo, no? Ako rin nagulat ako. Actually, first time ako umakyat dito dahil ito na yung kwarto ko. Anyway, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 beds dito sa taas, second floor, which means at least 6 people ang pwedeng matulog dito. But then again, if you want, an additional bed, you just have to pay 300 pesos on top of the 8,000 pesos that you have to pay per day or per night when you rent out this villa. Oh! Andiyan lang kayo? Yes, sir. Kumain na kayo? Oo naman? Parang hindi pa. Okay. Bukod sa swimming pools at slide, meron din silang mini aviary kung saan makikita ang iba't ibang klaseng ibon at hayop. Lots of memory-making opportunities for the whole family. Hindi lang mga lugar, syempre, ang nakalilikha ng mga masasayang alaala. Pati pagkain din. Itong classic treat ng Pampanga ng Turones de Casoy since 1920s ay gumagawa na ng sweet memories. Natuntunan ng original maker nito ang recipe mula sa isang madreng Dominicano mula Espanya. Sa ngayon, pinagpapatuloy ng kanyang mga apo at pamangkin ang paggawa nito. Ang kasama ng auntie ko sa bahay na gumagawa ng delicacy nito ay ang aking tatay, ang aking nanay, ang aking lola, ang aking auntie. My auntie, before she died, told me, remember, let the quality of the product remain. Kasi kapag nasarapan ng bumili, babalikan ka. Kaya wag mong change ang ingredients, wag mong change ang paraan ng pagluluto ng Turones de Casoy at San Siribat. Kung ano ang ginagawa ko, yun din ang gagawin ninyo. Sweet and nutty caramel nougat inside a soft, crispy, and melt-in-your-mouth edible wrapper. Masarap na, environment-friendly pa.
Ang turones de Casuy ay isang sweet treat na pwedeng panghimagas o kontra umay. Ito namang isa pang sikat na delicacy ng Pampanga, mabigat at sakto na almusal o merienda. Ang saktong partner nito, mainit na kape o kung minsan ay tinapay din. ...1972, pinakamalaking baha. Walang kita. 40 days ang ulan. Pagkatapos nag-aaral akong ganito, walang kita, walang hanap buhay. Tumutulong lang ako sa kapitbahay namin hanggang sa matuto lang ako. Araw-araw, pumupunta ako sa kapitbahay. Hanggang sa matuto lang ako, pero hindi ako dating gumagawang ganyan. Ito na lang kinabubuhay namin. Tsaka pag-aaral ng mga bata. Elementary ako, kumakain ako hanggang ngayon. Pag breakfast, tsaka merienda, yung bagong luto, yun ang masarap. Kasi yung ginagawa nilang tamales dito, merong ordinary, merong special, merong super special. Oo, maraming gata yung ginagamit nila. Yun ang masarap. Galapong, gata. At saka may asin nito, yung puti. Tapos yung pula, igigisa sa chwite. Paminta. Asin din ng tiyangkap, gata. Mas maraming gata, mas masarap. Yung pinaka-special, may ham, mani. At saka manok, itlog, ganyan. Maraming gata ang pinaka-special. Daily, mga 400 siguro 5. Mas marami Sabado. At saka simbang gabi. Pinakamalakas simbang gabi. Simbang gabi, libo-libo na. Hindi lang sa pagkain sikat ang mga Kapampangan. Dahil sa bayan ng Lubao, sikat at dinarayo rin ng Lubao, Bamboo Hub. Isang parke sa tabi ng ilog na halos 2 hektaryang lawak. Nag-start kami ng July 2010. Before na umalis si GMA noon, gumawa siya ng executive order para nga dito sa bamboo production. Kapalit nung timber kasi nagkukulang na tayo sa forest, yung mga timber. And then, pag napalaki ito, gagawing iba't ibang chairs ng mga estudyante, engineered e-bamboo. Ngayon, siguro, maraming nakakita sa social media. Nakikita nila, malilim, maganda. Siguro, bihira na lang yung ganito na meron tayo dito. Ngayon, ginagawang pasyalan. Pwede silang mag-boating, yun, may boating kami. Meron kaming pisispa. Meron kaming biking. Meron kaming educational tour, processing center, vermicomposting, sa agriculture. Tapos, tsaka yung solid waste management. Ang mga kawayan na naaani mula sa Bamboo Hub, ginagawa nilang engineered bamboo na siyang ginagamit na materyales sa sahig, dingding at iba't iba pang produkto. Bukod dyan, iba't ibang display at souvenir items din ang ginagawa nila. Ang kanilang bestseller, ang bamboo speaker na mabibili sa halagang 200 pesos lang. Sadyang malawak ang imahinasyon ng mga Kapampangan. Hindi lamang sa mga produktong kawayan, kundi lalo na pagdating sa kanilang mga pagkain. Ang iba't ibang putahe na matitikman sa iba't ibang parte ng Pampanga, bunga ng impluwensya, pagkakataon o pangangailangan. Dahil dito, nahubog ang kanilang sopistikadong panlasa. Kaya sila nabansagang Culinary Center of the Philippines. Ang kinaibahan niya sa iba, dahil local ingredient lang talaga yung mga ginagamit namin. And yung mga minanang recipes natin simula noon na na-impluwensyahan tayo ng mga Spanish at ng mga ibang colonizers na pumunta sa atin, wherein ito yung naging hub nila noon, ang Pampanga, as a destination nila sa mga meetings, events, and social gatherings nila. Kaya mas medyo iba ang lasa compare sa mga ibang probinsya. Dahil kaya nilang puntahan by land at saka by dagat. Sa restaurant na to, matitikman ang iba't ibang traditional Kapampangan dishes sa gitna ng isang modernong lugar. Isa na riyan ang Kubang Itik. Kubang Itik is famous sa Masantol. Kinain yung itik sa inuman dahil sa sweetness niya. Uwi Kapampangan mahilig sa sweet and sa maanghang. Iyon parang partner or magkatugma siya sa alak.
So yung ingredients ng ubang itik is itik, then meron siyang sagit, kamuting ligaw, then meron siyang pineapple, mga spices niya like rosemary, then meron siyang star anise, tsaka laurel. Pero kung tradisyonal na pagkain ang hanap mo at gusto mong tradisyonal din ang nasa paligid mo, ito ang restaurant para sa'yo. Para ka nang nasa bukid, napalilibutan ng kalikasan, sariwang hangin at mga huni ng mga ibon at kulisap. Speaking of kulisap, yan din ang specialty nila rito, ang kamaru o crickets. This is already cooked. Yes, inadobo na siya. Inadobo na siya. Itong kamaro kasi, na-harvest lang to 2 months in a year. Right. And I hear it's very expensive. Yes. Na-harvest siya during those times na unang bagsak ng ulan. Okay. And then after nun, mawawala na. Wala na stocks for the whole year. Right. So, we have to stock up for the whole years. And it's really expensive. Sometimes it costs 1,000 pesos per kilo. Nung bata ako, I was working outside from Pampanga. I was assigned then working in Quezon Province. Okay. When I go home, hinahanap mo? Oo, talagang pinag-prepare ako ng niima ko. Ng kamaro. But, paano nga ba nagsimula yung pagkain ng kamaro? Was it just for the tourists or talagang it was really something local? It's local talaga. And they say kasi, ang Kapampangan cuisine is parang siyang, it's a mixture of extremes na yung pagkain na parang due to poverty. Okay. People learned how to eat or to look for kung anong meron dyan. Anong meron na abundance sa area. Like, kasi palayan to Correct. Palayan ng Pampanga dati before the lahar. Tama po. So maraming palaka, maraming kamaru. It's a bestseller. That's why pag wala siya, nadidisappoint yung tao. Minsan, a group of 5, 10, aalis because walang kamaru. Tama. Yes. Yun ang hinahanap. It brings back memories to those people eating here. Alam mo, talagang minsan may mga naiiyak pa. Ganon? So, yeah, naalala nila yung mga lola nila, yung mga tiyahin nila, na sila lang nagluluto ng ganito. Kasi ngayon, hindi na. Ito daw yung paborito ng lolo ko eh. You want rice? Tiga North. Hindi, okay lang po. Yan, ma'am. May lutong pa siya. Pati gusto ko siya kapag may tomato. You tried yung... Yeah, yung ganun lang. Yung pinirito lang. Pero mukhang okay nga pag may chili garlic. Yes. I mean, chili flakes. Nice. Masarap kasi yung texture niya, very crunchy eh. Sabi nga ng mga first time na eaters, para siyang hipon na hindi binalatan. Tama. Small hipon, parang gano'n. Tama, parang nilasing na hipon na ni-fry nila tapos pwede mong kainin lang. Nice. Bukod sa kamaru, ilan pang pinagmamalaking putahe rito ang tidad o ang Kapampangan version ng dinuguan. At ang betute tugak o rellenong palaka. Is this vinegar? Yes. Ah, okay. Oh, yeah. So good. Sa totoo lang, ilang beses namin sinabi to, pikit mo lang. Manok na manok talaga. Sobra. But then again, this is more expensive than chicken, di ba? Yes. So it's really, At saka talagang ano siya, walang fats. It's really protein. Ganyan lang. Yes. Ooh, wow, it's juicy. I'll put some suka. Panalo. Salamat. Galing. Tidtad. Tidtad means chopped. Meron siyang pata, meron siyang laman loob, meron siyang liempo. Ah, okay. Hindi lang pinagkaiba. Hindi lang putok yung... Hindi lang spread out yung dugo ng baboy. Ito ang Everybody's Cafe na nagsimula ng isang safe haven at restaurant para sa lahat. Walang halong politika para sa kahit anong lahi pa. Kahit mahigit 50 years na ang restaurant, halos wala silang binago sa building, pati sa menu. Ang kanilang bestsellers ay ang morcon o ang Kapampangan version ng embutido. At ang bringhe na Kapampangan version naman ng paella. Bring it on! Bring it on! Gets niyo? Ayos!
ang bringhe ay pang-espesyal na okasyon. Ito namang susunod nating putahe ay espesyal din. Lalo na dahil sa kwentong bumabalot dito na may kinalaman sa demonyo. Di mo no? Uy, bisita na naman tayo kay Aching. Yung biscuit na naman ba yung i-feature natin? Ay, hindi. Well, i-shoot din natin yan, pero in terms of the process, ito na po yung iluluto natin. Oo, itong paksing demonyo. Paksiw na demonyo? Oo. Bakit nga po ulit natawag na paksiw demonyo? Kasi alam mo, kaming mga Kapampangan, alam mo naman yun. Opo. Ang kusina ay napakalaki. Mhm. Panahon ng ninuno. Opo. Walang kuryente, natin to entertain them. Nag-invento ng mga istorya. Okay. Ito sa inimbento nila. So parang kwentong barbero. Yeah. Ito, kwentong Kapampangan na Hindi. nasa Kwentong kusina. kusinero. Yan. Kwentong kusinero sa Pampanga. Ayan. Okay. Meron daw isang family Mhm. na maraming anak. No? Mag-asawa, maraming anak. Ngayon, nakakuha yung farmer ng very poor eh. Okay. Ginugutom eh. Opo. Nakakuha siya ng konting isda. Konti lang, hindi kasi sa pamilya. Kasi walo ata ang anak niya o mas marami pa. Opo. So ang ginawa niya, nagkuha siya ng gulay. Okay. Para extender. Extender, yes. Tapos Pampakapal. yung devil naman, nakikita yon. In spite of the fact na kawawa sila, nagmamahalan, nagkakaintindihan, walang away. Okay. So sabi ng devil, guguluyin ko to. Nakita ng devil yung isda, kinain niya lahat. Tinira niya gulay. Okay. Para mag-away. Para mag-away? Nakakita ng sugar, nilagyan niya ng sugar, tsaka niya ganyan. Umalis na siya, tawa-tawa siya. Okay. Na mag-aaway. Okay. Ang nangyari, kabaliktaran. Nagustuhan? Nagustuhan ng tatay. Sabi niya, Ima, kung noon pa nagluto ka ng ganito, hindi kinuto yung mga bata. Ayun. Eh sabi ng batang maliit, Tatang, hindi naman si Bang gumawa niyan eh. Nakita ko yung demonyo. Gumawa pa nga siya ng sugar at saka niya ginanyan. Ayun, kaya naging ano. Ayan. Ayun naman pala. Pero madali lang ito. Pari mong gawin ito sa bahay. Lagyan mo muna ng tubig ito ah. Okay. Palit tayo ng lugar. Okay po. Ito, halo-halo. Sige po. Lalagay ko na rin na sito. Yan, nung panahon ng impo, tatakpan niya yan. Opo. Tapos mag-pray siya ng isang Our Father, isang Hail Mary. Tapos buksan na niya, ilalagyan naman niya yung isa. Tapos na siya. Yun yung kanyang timer. Oo. Madaling gawin, mabilis lutuin, marami ang mapapakain. Isang putahing pangalan pa lang, tila mahirap nang makalimutan. Lalo na kung ito'y matitikman. Pag gumagawa ng grandmother dito si Impo, gagawa rin siya ng angel cookies. Okay. Gagawa rin siya ng dulce prenda. Okay. Tapos gusto niya, tignan ko yan. Okay. Tatakbo ako, tatakbo-tago, akit ako sa Chico. Tapos pag tumitingin siya, nahanap ako, nasa gumaganyan ako sa Chico. Hindi niya ako makita kasi ayaw ako magluto. Okay. Ayun ang maganda memory ko kay Impo. Oo. Patago-tago ako. Patago-tago. Not knowing na ngayong panahon, yung tinuro niya, yun ang hinahanap ko, yun ang nakatulong sa akin. Kung saan ako ngayon. Paksiw. Paksiw na may sugar. Oh, pero yung asim na may tamis yun yung masarap, yun yung pampagana eh. Yan yung gusto mong kumain ng maraming kanin. Oo. Ba't ganun pa natin sa paksiw, no? Konting ganun lang, pero ang dami mong kakainin kanin. Lagyan pa ng maalat talaga. At tapos maalat pa. Pilipino eh. Ganun, no? Bukod sa paksiw demonyo, may isa pa akong nakita na bago sa aking mga mata. Ang braso de mais. Ang mais, may braso. Joke lang. Yung recipe book nitong braso de Mercedes and braso de mais is this pretty much the same? The same. Only the presentation. Yung presentation. Paano niyo po ginawang parang mais? Di, meron kang dito, yung sa braso de Mercedes dito, no, lalagay mo yun. Opo. Yan, hindi. I-pipe mo sa yung happy birthday na. Opo. So, tapos up, down. Isa. Pero pwede naman pong parang braso de Mercedes lang. Ganun lang naman eh. Hindi mo na kailangan. Oo. Pero, Pinalalabas ng mais. ano po yung nakukuha niyo po doon? Ano yung like for example, di ba? Naghihirap po kayo ng isa-isa. Kasi ang braso de Mercedes masyadong popular. Oh, Mercedes, ano lang yan, braso de la Reina, braso de... Opo. Pero, ano yan, mais? Oh, inihaw na mais. So, parang gano'n nila. Okay. Parang kasi, pero may rango siya.
Egg whites. Kasi At may mais. Oh, may mais. Kasi yung egg whites dito, puro egg yolks ito. Yung egg whites, Sayang ginagamit namin naman. dyan. Isa pang pagkain na nakatatak na sa isipan ng mga Kapampangan ay ang bulanglang. Pero kakaibang bulanglang na ito sa iniisip ng karamihan ng mga Tagalog. Dito po sa Pampanga, pag nagsasabi ka ng bulanglang, definitely ang papasok po sa isip ng mga pinagsabihan ng bulanglang ay isang putahing inasiman po ng bayabas. As compared po sa bulanglang, pag sa Tagalog mo naman sinabi, ang papasok po sa isip nila ay pinaghalo-halong mga gulay. Inasimang bayabas po na sinabawan, may gabi, may gulay, ulam na ho siya. Bulanglang pa rin ang tawag natin. Ang simpleng sinigang sa bayabas o bulanglang. Kapag natikman na, ay talaga namang hahanap-hanapin mo raw. At yan nga ang specialty nila dito sa restaurant na to. Napakasarap po niya. Although sa iba, hindi natin sila masisisi. Iba naman ang kanilang pagtingin sa bulanglang dahil ang sabi nila amoy daw pinagpawisang kilikili. Pero napakasarap po ng pinagpawisang kilikili na ang tawag natin ay bulanglang. Dahil sa sarap ng bulanglang, kaya pa nitong mai-extend ng kanilang pagkain para sa buong pamilya. Kahit pang dalawa ang kainan pa. Kung hindi na bago sa inyong pandinig ang sinigang sa bayabas, sigurado akong ngayon nyo lang malalaman kung ano sinigang sa pagatpat. Isa itong lutuin sa mga coastal area o mga isla at tabing dagat ng Pampanga. Kung sa Visayas may batuhan, pero kami dito may pagatpat kami. So ito yung pampaasim? Pampaasim natin. Okay. Sinigang. Ang mga sangkap, para sa karaniwang sinigang na hipon. Pero ang kanilang pampaasim ay ang pagatpat o ang bunga ng isang uri ng mangrove o bakawan. Mangrove apple. Mangrove apple. Oo, sa scientific name niya, Soneratia. Alba. Soneratia. Ito yung mga pinagmamalaki ng coastal areas kasi meron kaming mga islet doon na mangrove areas. Opo. Tapos pinapasyalan ng mga turista for ecotourism. Tama. Ito yung mga inihahanda, mga local doon sa coastal. Pagpe-prepare nga ng mga pagatpat, yung kukunin lang yung malambot na, yung hinog. Tapos imamash siya. Imamash para makuha yung juice. Okay. Pero ililive yung tatapon yung seeds kasi medyo may kapaitan o bitterness. So hindi ka tulad ng batuan, yung batuan talagang mismo nilalagay na lang doon sa... So ito, yung juice lang. Matapos kumulo ang sabaw, ilalagay na ang lahat ng sangkap hanggang maluto na ang sinigang na hipon sa pagatpat. Special screening, no? But unahin muna natin po yung mga pagkain na surrounding this one. Sige po. So, ito yung mga pinagmamalaki ng lati. Tawag natin sa coastal, lati. Lati? Latian. So, ito yung mga talangka namin doon nakukuha. Tapos, yung isa, tawag namin dyan, pinakalugkog. Dalag. Nadalag? Oo. Okay. Tapos, ito naman, yung burong talangka. Fermented na crablets. Okay. First time. Pero siya na pwede mo na siyang kainin kasi fermented naman siya overnight. Yung isa namin pinagmamalaki yung crab adobo. Crab adobo. Adobong alimango. Uy. Pampanga. Uy. Sige. At syempre ito. Oo, ito. Yung sinigang ipon. Ipon. Sa pagatpan. Ito yung medyo interesado ako. So paano mo kakainin yan? Bubuksan yung talangka. Okay. Pagkabukas, yun lang aligin niya yung kakainin. So, Hindi ito parang yung chichicharin mo, parang kakainin mo lahat. Hindi. Okay. Ito. Scoop ko siya. Need natin yung kalamansi. Lagay lang. Okay. So, usually yan, pag kinakain yan, may kasamang kanin. Ito. Yan. Ito. Tapos nun. Ito. Kanya yung purong talangka.
Alam mo, dito sa amin kasi, ng mga talangka, syempre mga bata, hindi pa namin alam na pwede palang makakain, laman tiyan, yung mga talangka. Kasi tinuturing nila noon sa mga palaisdaan namin, mga piste. Sa sobrang dami nila, so kailangan namin siyang bawasan. Mas may kick sa sili. Sa sili, oo. Kasi medyo natatanggal pala yung lansa. Alright. Game. Ito yung niluto natin kanina. Well, niluto mo, but... Kasama ka. Chismis lang yung shinare ko. Okay. So, para siyang your version of sinigang na hipon. Yung asim niya, very mild. Mas mild pa sa batuan. Pero ang comment ko dito, yung first lasa ko is, ang linis ng sabaw niya, yung malinis na sabaw. Yung refreshing ba? Yun yung... Refreshing. Yeah, refreshing. Ang pagkain ng isa sa pinakamabisang paraan ng pagbalik sa nakaraan. Pag may natikman kang lasa, dadalhin ka nito sa kung saan at kailan mo itong unang nalasahan. Kasama na rito ang mga karanasang nakapalibot sa pagkakataong yon. Ang kasimplehan ng buhay, ang saya sa piling ng kaibigan o pamilya, o mga bagong lugar na nadidiskubre pa. The quickest way to a person's heart is through the stomach. Kaya kain pa biyeros, and let's make more memories sa bawat pagnanglam at paglasap ng mga pagkain inihahain sa atin saan man tayo mapadpad.